Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator Amy Marcos. Sabi lang niya, biglang okay na lahat ah, may tanong siya dito. Ngayong nagawa na nila ang utos sa kanila, tanongin niyo sila kung may threat pa ba sa Senado. Senator Amy Marcos nagtatanong. Sino yung sila? Ito, una, matibag, NBI. Kasi sila yung nagpalabas ng intel report na delikado daw ang Senado. Kaya pinagwardyahan ng todo na to a point na may post si Senator Padilla, sabi niya na mga kasamahan kong senador, paalala lang, ang Senado ay hindi kampo ng mga sundalo. I don't know kung gaano kadaming sundalo ba o pulis ang dineploy sa Senado kasi nga may threat. I don't know kung anong threat na yan. Sinabayan din ni Senator Lacson, sabi niya na hindi lang threat sa Senado ang meron, pati sa buong bansa kasi ang mga men and women in uniform ay dismayado na up to battalion and regional level. Talagang nagpapakalat sila ng report na may threat talaga, hindi lang sa Senado kundi sa bansa, pati Malacanang ngayon. Nagpakalat sila ng threat na may mga DDS daw, mga supporters ni VP Sara na baka biglang lumusob sa Malacanang noong June 12. But anyway, ang sentro ng usapin sa threat is Senado. So, ngayon tapos ng utos sa kanila. Sinong nag-utos? Malacanang ba? So kahapon is mission accomplished. Ano yon? Nabago na ang liderato ng Senado. Ganun man lang talaga kasimple sana. Yung hindi sana nagkagulo ito kung yung June 3 na session sa Senado, biglang naging quorum yung 12 at inelect nila si Gatchalian acting Senate President. Doon nagkagulo. Sabi ni SP Cayetano, ex-SP Cayetano na, give me 13 senators and I will step down. Oh, so dahil kay Senator Joel Villanueva, dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, dahil sinunod lang niya ang kanyang konsensya, dahil gusto lang daw niyang magtrabaho, legislative work, o kumabilang bakod siya. Kaya lang kumakalat ngayon ang may post si Atty. Rocky kanina yung Jesus is Lord, nabago na. Nabago na yung Jesus is Lord. Ano na nga ba yun? Tingnan ko Nawala naman. Basta may nabasa ko. Jesus is Lord is Junior is Lord na pala. Ang GIL, meaning ng GIL ngayon is Junior is Lord. So, may threat pa ba sa Senado? Ano sa tingin nyo? Wala na siguro. Bakit? Sila naman ang namumuno. To me, very clear na ayaw nila na may mamuno sa Senado na hindi nila kontrolado. Ganun lang yun kasimple. Yung independence ng Senate is, to me, nawawala na. Agree ako, although opinion lang ito ni Senator Cayetano, agree ako yung sabi niya na nung kapanahonan pa niya, may dalawang Senado, Senate of Malacanang at saka Senate of the Philippines. So ang Senate of the Malacanang, ang ibig niya sabihin is itong kay Gatchalian. So ngayon, dahil nakaupo na sila, ang tanong, lahat ba ng kagustuhan ng Malacanang susundin nila? Sana naman hindi.
Ako, I'm hoping na mali ang aking hinala na ang Senado isunod-sunuran na lang. Kasi kung mangyari yan, excuse me, wala na tayong demokrasya. Isa na lang ang ating last bastion of democracy, yung Supreme Court na lang. Supposed to be, ang Senado, check and balance yan. Kakibat niya ang Supreme Court. So, tingnan natin. Ang bantayan natin yung plano nila na charter change. Ang next, ang gagawin nila ngayon is yung flood control investigation. I-tone down na nila yan. Kasi ayaw ng mga mastermind na masisiwalat yung mga nangyaring kalukuhan sa flood control. Kaya nagkaroon ng changes sa leadership sa Senado. That's yung number one purpose nila. Kasi kung hindi nila naagaw ang liderato sa Senado, tuloy-tuloy yung investigasyon ng Cayetano Marcoleta Black, delikado sila. Ngayon, safety na ang mga mastermind. Erwin Tulfo na ang Blue Ribbon Committee hearing, isa siya sa mga inaakusahan, ay ano pang aasahan natin yan? So yun, impeachment, next ano nila? Gagawa sila ng hakbang para subukan nilang ma-impeach, ma-convict si BP Sara. But good luck, 16 senators pa rin ang bilang ng conviction. I hope hindi nila ibaba ng 14, 13 to 12. Kung magka-ganyan man, wala na. Patay na ang ating demokrasya. And then, pinaka-worst ang lahat, yung charter change. Baka history repeat itself. Yung Marcos Sr., tumagal ng more than 20 years. Baka na naman, Marcos Jr. follow the footsteps of his father. Charter change. So, umaasa pa rin ako sa liderato ng Senado ngayon kasi nag-promise sila na hindi nila susuportahan ang charter change. Tignan natin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Ako diri sa gipatindog nga balay sa tabangan na Mugyero. So una nga ang gipatindog nga balay nga pag-aatopan karon sa dinhi sa Upper Kalapat sa balay ni Nico Hinganan. So mo na ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon. Duduk ke kapatan dan dimensi. Wait, tadi baru. Sige, sapat yun sa... Pag sa pawa yan nga eh. Ikaw, nagdakot ka sa balay. Ikaw, na. Kaya na, napaprout sa lansang. Sakton. Dito kas na yun. Ang sinunod siya pa sa inyo taod. Ato, inabay din mo. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So natupan na gyud ang ilang gipatandog nga balay ni Nico. Salamat sa Ginoo ug sa nagatag sa sin kay nakatop na ko sa akong gipatupod nga balay. Oo, so pila ni ka bulan nga aya pa natupan ang imong ipatindog nga balay? Isa ka bulan ay Isa? pa natupan. Wala pang tabang di na gyud ko katop sa akong balay kay akong paningkamot ko tug ra gyud sa pagkaon. Pagkaon ra gyud. Taot unta nga dagang pa ang yatag nga tabang para dagan ang matabangan sama nako. Oo, so dagan pa nang hinahanglan. Dagan pa ang nanginahanglan sama nimo.
Oh, so salamat kayo.